Mga Kanet 25, alam naman natin na sa mga panahong ito ay kabi-kabila ang mga party, reunion at minsan pa nga mayroon mga fireworks kahit unang linggo pa lang ng Disyembre. Ang mga alaga nating hayop, stress sila kapag naririnig ng mga utukan yung ingay, di ba? At syempre hindi sila mapakali. Ang laki, alam nyo, wag nating mamaliitin sa ating kasi kapag ganyan, okay lang yan, di ba? Parang inaano lang, hindi natin iniinda. Pero yung nakikita mo silang takot, ang stress daw na nararamdaman at daraanan ng mga aso at mga pusa natin ay triple ang impact sa kanila. Triple ang nararamdaman nila dun sa human, adult na human. Kasi yung senses din nila, it's different from... Hindi nila minsan kinakaya. Right. Kaya't alamin natin ang mga dapat at hindi dapat gawin para maging stress-free ang ating alaga. At syempre tayo naman worry-free, di ba, Aaron? Yes, tama. Kaya Tony Pet, kaya para tulungan tayo, tawagin na natin ang isang eksperto. Here's Dr. Abel Manalo from Manalo K9 Technologies. Hello, sir! Yes, sir. Kumusta po? Dito tayo. Ayan na. Meron tayong special guest pa tayo bukod kay Sir Abel. Hi, Sir Abel. Morning po. Bati po tayo sa ating mga guests, sa mga kaibigan natin na nanonood. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, magandang umaga, Sir Abel. At syempre, sino po itong ating isa pang special guest? Si Princess po yan, isa sa mga K9s namin sa Manalo K9. Expert siya sa paghanap ng droga, pero ngayon gagawa daw siya ng mga tricks. Tricks! Okay, may tricks siya na ibibigay sa atin. Of course, our guest also is... Albert, isa sa mga trainers po namin. Welcome, Albert. Yeah. And welcome, Miss Princess. Kailangan medyo soft ang ating boses kasi baka ma-stress sila eh. Good. Hi, Miss Princess. Aba, Miss Princess loves Aaron, ha? Very good, I'm very good with dogs. Yeah. How many dogs do you have, Aaron? One. You have one. Kaya I'm really happy dito sa segment na to because I also want to take care of my dog. Kasi lagi siya nanginginig eh kapag may thunder, fireworks. Pwede natin ang address yan mamaya, ano? Opo. Pero ngayon, meron na siyang tricks na binibigay. Pinagpapakita na siya. May mga ilang tricks. Excited na magpakita ng tricks ni Princess. Ayun. Okay, ano pa pwede gawin ni Princess? Nakikita niya yung mukha niya dun sa monitor. Curious siya yun eh. Ikaw yan ah. Ang galing, oh. Nakatingin nga po siya sa mga nakikinig ko sa Radyo Agila. Ang ating special guest na aso, na si Princess, ay sa kasalukuyang namamangha sa sarili niya. Tinitingnan na sarili niya sa monitor. Ilang taon na si Princess po? Matanda na po ito. Siguro mga 7, 8 years. In dog years. Times 7 years. Mga 56 years old na itong si 8 years. Actually po kasi ang dogs at saka tao, ibang mag-age eh. Kasi sila, nag-mature na sila. 1 year old, mature na sila. Sinasabi nga kasi, in dog years, times 7 years. So, pero malakas na malakas. Ano pong lahi nitong si Princess? Jack Russell Terrier po. Isa sa pinakamatinding mga K9s po na ginagamit namin, mga small breeds, Jack Russell Terrier. Oo. Ito yung mga nakakasniff ng mga unwanted na mga bagay-bagay dyan. Opo, mga drugs, lahat ng klase ng drugs. Sa Okada siya dati naka-deploy. So, siya doon sa social. Okay. Ayan. Ano pang tricks na pwede din ipakita? Alam nila pag dog lover eh, no? Yes. Go, Princess. Sit. Ako yung sit. Ako yung nag-sit. Pusa. Good. Down. Down. Stay. Naka-log possession na siya. Barilin. Kare. Down. Yes, good. Babarilin na. Dali. Yes, good. Okay, sit. Stay. Down. Cute niya, grabe oh. Cool. Good job. Okay, stay. Ay, palapakan si Princess! Ang galing! Parang ayoko na sa dog ko. Yan. Huwag naman. Nanonood siya. Barilin. Mabarilin daw. Baril. Bang! Stay. Yes, good. Ang galing pala si Princess! Dapat may reward. Okay. Sir, gaano pa natin katagal na train? Ay, may question si Aaron. Yes, actually, I was wondering kasi nakita ko, how long did it take para for Princess to learn lahat ng tricks? To get trained like that, sir? Actually po, nung nag-start siya, puppy pa lang siya nung nag-start na mag-training. Pero talagang ang direction niya is for K9 kasi yun talaga yung trabaho namin. So yung mga ganyang mga tricks, she learned it along the way lang habang nag-duty siya. So walang magawa yung handler niya. So tinuturuan lang siya ng kung ano. Pero grabe din the discipline, no? Si Princess.
yes. Pero nagtuturo din kami ng basic obedience. 1 month lang yon. Matututunan na ng aso nyo lahat. Maaari pumupunta sa inyo, sir. Oo, pati Opo. advanced obedience, yung mga tricks, kanyan. Iba-iba. Pero dapat puppy pa. Or hindi Pwedeng naman. puppy, ang oldest na na-train namin siguro mga 8 years old. Oh, no. Yan, mga senior Kaya po dogs yun. na yan. Pero kaya pa rin. Kasi my dog is 13. 13 years old. Great Yeah, as long as job. responsive pa, hindi pa malabo yung Parang mata. puppy pa hindi naman siya. Oo, pwede pa, pwede pa Okay. naman. 13 years? Yes. Great job. You're doing a great job. Kasi thank you, thank you. ng ganun katagal, di ba? I'm a great owner. Long life pa yan. Ang ating ginoo rito ay isang veterinaryo. Pwede po bang ipaliwanag sa mga manonood at sa mga nakikinig po sa atin, ano po ba yung mga, ito na, yung main topic natin, yung ganitong holiday season, New Year. Doon na tayo sa New Year. Kapag marami ng mga fireworks, nasa-stress sila. Nakikita natin ng mga aso at pusa natin nagtatago, hindi nila natin sila makita. Makikita natin, nanginginig sa isang sulok o tahol-tahol, hindi mapakali. Ano po ba ang pinagdaraanan? Ano pong stress ang nagbibigay pa ng ating mga fireworks na ito sa kanila? Opo, totoo po yun. Hindi naman lahat ng mga dogs gano'n, no? Sa amin, sa trabaho namin sa Manalo Canine, inaalis namin or hindi namin ginagamit sa trabaho yung mga ganong dogs. Ang tawag doon, gun shy. So, hindi sila pwedeng gamitin sa work. Siyempre, pagdating sa mga bakbakan, aatras na yung mga ganong klaseng aso. Pero there are dogs like that. No? Parang tao din, may mga matatakuting tao, may mga tao din mga matatapang, sugod lang ng sugod. Yes. So, ganun din sa dogs. Kasi yung senses nila, very sensitive. Right. Mas mataas yung naririnig nilang mga pitch ng sounds, pati yung mga mababa. Heightened sa kanila, di ba? Oo, nakakabaliw sa kanila yan. Kasi yung mga dogs na na mga nervous talaga. Nakabaliw, oo. So, Sorry. so tama yun, kailangan nga, meron siyang pagtataguan. Di ba? Okay yun, nagtatago siya. Pero ang ginagawa po namin sa mga dogs na nakikitaan namin ng takot, pinapamiliarize na namin. At an early age, meron tinatawag na super dog program sa US military na bata pa lang sila, in-expose na sila sa loud sounds. Para, di ba, wala na yung hindi na sila ganun ka-sensitive accustomed na sila doon. pagtagal-tagal. Opo. So kung saan takot yung aso mo, dun mo siya sanayin. Kung takot yung aso mo sa ibang mga aso, sanayin mo sa ibang mga aso. Kung takot siya sa malalakas na sounds, pwede mong gamitin yung cellphone mo, mag-download ka sa YouTube ng mga, di ba, mga yan, explosions na-tips tayo. na ganyan. Tapos parinig mo ng parinig sa aso mo, okay, bili ka ng speaker. Sa amin, sa Manalo Canine, meron kaming mga speakers doon. Nung sinasanay namin yung mga aso for the Coast Guard, we supplied 252 dogs sa Coast Guard a couple of years ago. So, 252 dogs, dapat walang takot yun sa mga putukan. So, bumili kaming malalaking speakers, tapos pinapatunog lang namin ng mga putukan yun all day. So eventually na na-supply namin Parang lahat yung mga nasanay dogs na. na yan. Sanay na sila. Nice. So you can do that, no? Kasi pagka once a year lang nila marinig yung putukan, sobrang napapraning Kasi sila. di ba, Right. minsan lang mangyayari, tapos biglang ganun, di ba? So talagang may barrage sa utak nila yun. Ang stress talaga yan namang kalaban din, hindi lang ng mga tao, pati maging ang mga hayop natin, Mga, yung mga yes. aso, di ba? Yung mga aso natin in particular. Pero paano kasi kailangan din na matuto tayong kapag ganun sila, paano mo sila maa-appease? Yes. Paano pa natin sila mapapakalma? Kasi you can't just go straight to them, baka mangagat, di ba? Dahil sa stress sila. Opo, actually may ginagamit na tinatawag ng mga anxiety vests. Sinusuot yan sa mga dogs. Ang Okay. effect niyan para silang hinahug. Parang merong effect yun na nagre-release supposedly ng endorphins. Although we don't use that. Some people find it effective pero sa amin hindi namin ginagamit yun. Pero you could also use that. Pwede nyo i-order sa Shopee, Lazada. Ilagay nyo lang anxiety vests for dogs. So, pwedeng gamitin yon. Pwede rin naman, during the time na natatakot siya, i-hug mo yung aso mo. Actually, I was about to ask kung pwede ako na lang mag-hug. Pero Soothing, tatansyahin diba? mo rin na huwag kayo basta-basta lalapit kasi baka mamaya naman dahil sa stress mag-bite back sila. Totoo diba? po yun, Kailangan niya oo. tatansyahin nyo rin siyempre. Kahit aso mo, baka sa sobrang takot niya, di ba? Mga gat. So, Doc, kunyari yung dog ko, takot kasi siya sa thunder and sa fireworks. Yun din. Good question, So, Aaron. Paano kung... Dapat ba I should do what you said, yung sa speaker, play ko yung... Kasi medyo matanda na kasi siya. You can try it. Pero of course, in a controlled manner. Kasi sa amin, ginagawa muna namin, malayo muna yung For example, gusto namin masanay sa mga fireworks, malayo muna. So medyo magugulat lang siya, titingin lang siya. Eventually, papalakas ng papalakas hanggang pagkaya na niya. So, maaari natin, sanayin mo sa sound, sa maingay na mga tunog, or music, di ba? Ang mga aso sa umpisa, para
masanay na. Pwede, sila. opo. Oo, iwas stress. How about sa pagkain po? May dapat po silang iniiwasan. It's all about conditioning, di ba? Para ma-condition sila na makaiwas sila sa stress. Yung Sa diet nila. kasi Like itong nakikita po natin, ito po. Sige, anyway. Sige po, tuloy niyo lang, sir. Oo, sa diet po kasi, sa holiday seasons, of course, maraming mga kainan dyan. So, dogs tend to get overweight din. Kahit sa tao, di ba? Na kain ng kain. So, it's the best thing to refrain. Huwag niyo pakainin yung mga dogs niyo ng mga human foods. Do you feed your dog Kahit human pusa, foods? wag human food. May pagkain talaga para sa animals. Yes. Yes. Pero Ito na, iiwasan nyo. yan. Marami kasi Iwasan. mga bawal na mga foods sa dogs like chocolates, Yeah, chef. grapes, raisins. So, pwede mo na i-search sa Google yan kung Oo. ano yung mga foods that Yung dogs should avoid. chocolates, even sa pusa, chocolates, sa even yung mga nag-a-administer ka ng gamot sa kanila, human na gamot. Alright. Wala po silang genes na maaaring mag-accommodate ng yung toxins na binibigay ng gamot, na human gamot, paracetamol, and even chocolates. Kaya yun ay poison para po sa kanila. They can't process that kasi Yes. properly. Oo. Ito, Hi! Sa mga naman, sa profile, mga Kanet 25. This is Love a New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.